Isang ina na mag-isang nagtaguyod ng anak ang huminto upang tulungan ang isang mayamang lalaki na na-stranded sa gilid ng kalsada. Ngunit nang mapansin nito ang singsing sa kanyang daliri, siya'y napatigil, parang hindi makapaniwala. Walang nakakakilala sa kanya, wala ring nakakaalala ng kanyang pangalan. Ngunit sa nag-aapoy na hapon na iyon, sa ilalim ng araw na parang tinutunaw ang kalsada, siya ang naging di inaasahang bayani para sa lalaking tila may-ari ng mundo. Sa nakapapasong init ng Texas, humaba ng humaba ang daan, kumikislap na parabang nagliliyab. Walang hangin, walang puno sa paligid, puro tuyot at bakanteng kalsada lamang. Isang makintab na silver na Maserati Quattroporte, ang uri ng sasakyang kayang bilhin lamang ng mayayaman, ang tumirik sa gitna ng highway 271. Puting usok ang umaalpas mula sa ilalim ng hood, isang malinaw na senyales na may masamang nangyari. Sa loob ng kotse, si Alejandro Sanchez, CEO ng Whittaker Global, ay malakas na sinuntok ang manibela. Sanay siya ang may kontrol, pero hindi dito, hindi ngayon. Nag-aapoy sa inis ang kanyang mukha, ngunit sa ilalim ng galit may gumagapang na takot na di niya kilala. Tumingin siya sa kanyang mamahaling Swiss na relo, isang platinum na may halagang 80,000 dolyar. Alas 11:43 ng umaga. 17 minuto na lang ang natitira bago magsimula ang pulong na nagkakahalaga ng bilyong dolyar kasama ang mga investor. Isang pagpupulong na posibleng magtakda ng kapalaran ng imperyong minanan niya mula sa kanyang istrikto at mapang-demand na ama. Mura siyang nagbitiw ng mura, hinila ang kanyang kurbata, binuksan ang unang butones ng kanyang kamiseta at bumaba ng kotse. Paglabas niya, sinalubong siya ng init na parang suntok. Basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling Italian silk na kamiseta. Dumadaloy ang pawis sa kanyang likod. Binuksan niya ang hood at bumuga ang makapal na usok dahilan para siya'y umatras. Sa isang iglap, ang lalaking sanay humawak ng milyon-milyong dolyar ay natigilan, parang batang nawawala sa isang higanting mundo. Doon niya narinig ang tunog ng lumang makina mula sa malayo. Isang kalawanging Ford F-150 pickup ang dumating at huminto sa gilid ng daan. Umubo ang makina bago tuluyang tumigil. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng itim ang balat, naglalakad ng may kumpiyansa, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok sa likod. Nakataas ang manggas ng kanyang checkered na kamiseta at may mga marka ng langis ang kanyang maong. Wala siyang kaanyo-anyo sa nakapusturang mayamang lalaking na stranded sa tabi ng kanyang mamahaling sasakyan. Tumayo siyang matikas, ang sikat ng araw ay lalong nagpatingkad sa kayumanggi niyang balat, nakasuot pa rin ng kanyang work gloves at may wrench na nakapatong sa passenger seat ng kanyang truck. Lumapit siya kay Alejandro, tinitigan siya na parang mekanikong nag-iinspeksyon ng makina at diretsong nagtanong, "Sira ang kotse?" Napakunot ang noo ni Alejandro, kusa siyang umatras. Hindi siya sanay na tinatanong muna, lalo na sa ganitong sitwasyon na pakiramdam niya ay mahina siya. Ang babaeng iyon ay si Teresa Navarro, isang respetadong lokal na mekaniko at single mom na pauwi na mula sa pagbili ng piyesa para sa truck ng isang customer. Pero hindi iyon alam ni Alejandro. Para sa kanya, isa lang itong estranghero, dumating sa pinakamasama o marahil pinakamagandang oras. Hinahamon ang kanyang pride. Hindi niya alam na ang ordinaryong babaeng ito na may matatag at matalim na tingin ang siyang makakatuklas ng mga lihim na matagal nang tinatago ng pamilya Whittaker, simula sa sapphire ring na suot niya sa kanyang daliri. Nanliit ang mata ni Alejandro, unti-unting naghalo ang hinala at inis habang napansin niyang hindi siya nabibighani sa kanyang mamahaling pananamit o makapangyarihang estado. Sanay siya sa mga magalang na tango, mga opo,
at pambobola mula sa mga empleyado, kasosyo at maging mga mamamahayag. Pero si Teresa, matatag siyang nakatayo, matibay ang tingin, matatag ang boses, walang bakas ng pag-uurong sulong. Bahagyang gumuhit ang pangungutya sa labi ni Alejandro, sumasalamin sa tahimik na kayabangan ng isang lalaking lumaki sa pribilehiyo. "Sigurado ka bang marunong kang magayos ng kotse?" tanong niya. Puno ng pagdududa at may bahagyang bias, babae, lalo na isang babaeng itim, nakabihis mekaniko. Ano nga ba ang alam niya sa ganitong klase ng sasakyan? Hindi na tinag si Teresa, walang reaksyon. Sumagot lang siya, diretso. "Mekaniko ako. May-ari ako ng shop 10 milya mula rito." Matatag ang tono niya, ngunit matalas ang tingin. Hindi na siya humingi ng pahintulot, lumapit siya, muling binuksan ang hood, tumingin at sa loob ng 30 segundo, ibinigay ang hatol. Sira ang cooling system. May 5 minuto ka bago masira ang makina kung sisindihan mo ulit. Swerte ka. Napatayo si Alejandro, tahimik, bahagi ng sarili niya'y nabigla, natabig ang balanse. Isa pang bahagi niya ang nag-aanalisa, bumabalik sa nakasanayang pagtrato sa bawat sitwasyon na parang business problem. Pero ang mas nakapagpagulo sa kanya ay hindi ang sirang kotse, kundi siya. Hindi siya tinrato ni Teresa na parang espesyal na tao. Wala siyang pakialam sa yaman niya, hindi siya nambobola. Nakatuon lang si Teresa sa kanyang trabaho. Bumalik si Teresa sa truck niya, kinuha ang lumang toolbox na may mancha ng langis at bumalik sa Maserati. Ang kanyang mga kamay, magaspang at may marka ng grasa, ay kumilos na may maingat na kasanayan ng isang tunay na eksperto. Kinalas niya ang ilang parte, sinuri ang hose, muling ikinabit, at pansamantalang pinalamig ang sistema sa pamamagitan ng pagre-route ng coolant. Hindi mapigilan ni Alejandro ang panunood. Hindi ito dahil sa atraksyon, kundi sa hindi komportabling pakiramdam na nawawalan siya ng kontrol. Buong buhay niya, tinuruan siyang ang mundo ay may striktong hierarchy. Ang makapangyarihan ang namumuno, ang mahihina ang sumusunod. Ang ama niya, si Santos Whitaker, ay namuhay sa ganong prinsipyo. Isang lalaking nagtayo ng imperyo ng pamilya sa pamamagitan ng mabagsik na mga deal, ilan ay sumasayad na sa ilegal. Pinalaki si Alejandro para ipagpatuloy ang legasiyang iyon. Nag-aral siya sa Yale, pagkatapos sa Harvard Business School, hindi dahil sa passion, kundi dahil gusto ni Santos ng tagapagmana na hindi babagsak. Bawat desisyon sa buhay ni Alejandro ay parang galaw sa chessboard ng kanyang ama. Ang kanyang edukasyon, mga kaibigan, maging ang kanyang fiancé, si Elise Harrington, ang anak ng isang fashion tycoon na balak gamitin ni Santos para iselyo ang pamilihan ng luxury goods. Sa mundong iyon, ang tulad ni Teresa, walang koneksyon sa elite, walang Ivy League diploma, walang kapit sa kapangyarihan, ay balewala. Ngunit heto siya ngayon, ang babaeng ito ang nagligtas sa kanyang reputasyon, ilang minuto bago ang pulong na posibleng magtakda ng kapalaran ng lahat. Inikot ni Teresa ang clamp sa huling pagkakataon, pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang lumang basahan, at mahina niyang sinabi, "Ayos na, pero pansamantala lang yan. May 2 kang oras bago mag-overheat ulit ang makina." Napakagat si Alejandro sa kanyang labi, nahahati sa pagitan ng pagnanais na magpasalamat at ng pagtatagong ayaw niyang ipakitang naiilang siya. Hindi siya sanay na mangailangan ng iba, at lalo siyang hindi sanay humarap sa isang taong hindi niya mabasa ang mukha. Hindi siya nagpapakitang gilas, at lalong nakapagpabahala iyon kay Alejandro. Inabot niya ang kanyang pitaka, kinuha ang isang bungkos ng $100 na pera at iniabot iyon sa kanya. Ngunit habang inaabot ni Teresa ang pera, natigilan ang tingin ni Alejandro. Tumama ang sinag ng araw sa isang maliit na bagay sa kamay ni Teresa, isang simpleng silver na singsing na may batong asul na sapphire. Napahinto ang kanyang paghinga. Ang singsing na iyon, nakilala niya agad.
Hindi iyon basta singsing, iyon ang singsing ng kanyang ina. Noong 10 taong gulang pa lamang si Alejandro, palihim niyang iniabot ang parehong singsing sa kamay ng isang batang babae sa isang ampunan sa ilalim ng isang matandang punong oak. Isa iyong maliit, lihim na pangako, babalikan kita. Hindi na niya nakita ulit mula noon. Ngunit ngayon, heto na, nagniningning sa daliri ng babaeng ito. Ang parehong babaeng nag-ayos ng kanyang kotse. Ang babaeng pinagdudahan niya kanina lamang. Hindi pala estranghero si Teresa Navarro. Habang inaabot niya ang pera, nanatiling nakapako sa ere ang kamay ni Alejandro. Ang isipan niya ay naguguluhan. Para bang naglaho ang pera. Nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon sa singsing habang bumabalik ang mga alaalang hindi niya binalikan sa loob ng 20 taon. Ang manipis na silver na singsing na may malalim na asul na sapphire, hindi mapagkakamalian sa kanyang pagiging simple. Lumaki ang mga mata ni Alejandro. Napahinto ang tibok ng kanyang puso. Iyon ang singsing ng kanyang ina. Ang iniwan nito bago tuluyang sumuko sa kanser noong siya'y 9 na taong gulang pa lamang. Iyon ding singsing na iniabot niya may nanginginig na mga kamay sa isang batang babae sa ampunan, isang inosenteng pangakong ibinulong sa ilalim ng punong oak, babalikan kita. Iyon lang ang tunay na regalong kaya niyang ibigay noon, isang bagay na pakiramdam niya'y sagrado sa kanyang malungkot na mundo. At ngayon, sa paraang hindi niya maipaliwanag, ang mismong singsing na iyon ay nasa kamay ni Teresa. Nanatiling nakatayo si Alejandro, hindi makagalaw. Tumatalon ang kanyang mga mata mula sa singsing pabalik sa mukha ni Teresa, naghahanap, pilit na kinikilala ang batang minsan niyang nakilala. May kung anong pamilyar, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang lakas sa kanyang tingin, ang kurba ng kanyang mga pisngi. Pero lumipas ang mga taon. Ang batang kilala niya ay isa ng ganap na babae, hinubog ng mga pagsubok. Ang kanyang mga matay hindi na naghihintay sa sino mang tutupad ng pangako. Ang singsing na yan, sa wakas ay mahina niyang ibinulong, tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Saan mo nakuha yan? Sandaling tumigil si Teresa, kusang isinara ng kanyang mga daliri ang singsing para bang pinoprotektahan ito mula sa bigat ng kanyang tingin. Sa nanay ko ito, mahina niyang sagot. Ang mga matay nakatutok sa kanya, ang boses ay kalmado, ngunit may pagtatanggol. Bakit? May problema ba? Ibinuka ni Alejandro ang kanyang bibig para magsalita, pero walang salitang lumabas. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na siya ang batang nag-abot ng singsing na iyon noon? Paano niya aaminin na hindi siya bumalik na pinabayaan niyang mamatay ang pangako? Paano niya ikukumpisal na iniwan niya ito, nilamon ng mundong puno ng mga boardroom, hapunan ng mga negosyante, mga nakaayos na kasunduan at maingat na planadong alyansa? Isang mundong kumain sa bawat bakas ng kanyang kabataan, pati na siya. Sa likod ng mamahaling suite, sa likod ng makintab na imahe, nakatayo ang isang lalaking naging parang piyesa sa chessboard ng kanyang ama, si Santos Sanchez. Isang lalaking hindi pinayagang kumilos ayon sa damdamin. Naalala ni Alejandro ang araw na nadiskubre ng kanyang ama na bumisita siya sa ampunan. Mabilis at malupit ang naging tugon ni Santos. Pinutol ang pondo, pinasara ang ampunan ng walang pasabi, iniwan itong walang bakas. Ang batang babae, ang punong oak, ang pangako, lahat iyon ay nabura para bang hindi kailanman nangyari. Masyado pa siyang bata noon para maintindihan. At sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng mahigpit na pamumuno ng ama, nilibing niya ang alaala, pinalitan ng pag-apruba, tagumpay, kapangyarihan. Ngunit ngayon, habang nakatayo rito muling sumibol ang alaala, matalim at masakit. Hindi lang ito alaala, isa itong sugat na muling bumuka. At ang babaeng nasa harapan niya, ang may hawak ng singsing, marahil ay may alam na higit sa kanyang inaakala.
Humakbang si Alejandro, nanginginig, huminga ng malalim, sinusubukang patatag ang boses. Pasensya na, mahina niyang sabi. Parang pamilyar kasi. Pinagdikit ni Teresa ang kanyang mga labi, walang sinabing kahit ano. Ibinulsa niya ang pera at lumingon pabalik sa kanyang truck. Kapag nagka-problema ulit ang kotse mo, kumanan ka papuntang Aurora City, sabi niya nang hindi lumilingon. Nasa likod ng lumang wooden sign ang shop ko. Nanatiling nakatayo si Alejandro, pinapanood siyang lumayo, hindi makagalaw. Hindi niya lubos maintindihan ang nangyari, pero sa kaibuturan, alam niyang hindi lang ito basta simpleng pag-aayos ng kotse. May naantig sa kanyang nakaraan, isang bagay na akala niya'y matagal nang nakalibing. At ngayon, iniwan nito ang isang marka. Isang markang hugis singsing. Umalis ang silver na Maserati, nag-iiwan ng alikabok habang mabilis itong humarurot sa malungkot na kalsada. Ang tunog ng makinay unti-unting naglaho sa mabigat na init ng Texas. Tahimik na nanatili si Teresa sa tabi ng kanyang lumang pickup, ang kamay ay hawak pa rin ang basahang may langis. Dumaan ang mahinang hangin, hindi sapat para palamigin ang mainit na hangin o ang mga alaala na muling gumising matapos ang 20 taon. Itinaas niya ang kamay, dahan-dahang hinaplos ang silver na singsing. Kumislap ang sapphire sa ilalim ng araw. Ngunit para kay Teresa, hindi lang ito alahas. Isa itong pangako, isang pangakong hindi natupad. Hindi niya naaalala, mahina niyang bulong, ang mga matay sumusunod sa alikabok na iniwan ng Maserati, ang boses ay kasinlambot ng hangin, katulad ng araw na umalis siya. 10 minuto ang lumipas, sumakay si Teresa sa kanyang truck. Kumikilos na walang pagmamadali. Alam niyang huli na siya sa paghatid ng piyesa sa customer, pero sa sandaling iyon, hindi na mahalaga. Ang biglaang pagbabalik ni Alejandro Sanchez ay hindi basta isang dumaan na pangyayari. Isa itong nakatagong bagyo, yumanig sa mga pilat na matagal na niyang pilit inilibing sa ilalim ng matigas na balat ng isang inang mag-isang nagtaguyod. Isang mekanikong akala ng lahat ay tungkol lang sa mga makina, pagpapalit ng langis, at pagsisikap na makalikom ng sapat para mapaaral ang kanyang anak. Ang anak niyang si Romina, 13 taong gulang, mabait, mahinahon at matalino. Hindi kailanman nakilala ni Romina ang kanyang ama at ni minsan ay hindi siya nagtanong tungkol dito. Hindi kailanman ikinuwento ni Teresa kay Romina ang tungkol sa ampunan o sa batang lalaking minsang nag-abot sa kanya ng singsing na ito. Ang batang mahina pero taimtim na bumulong. Babalikan kita, pangako. Pero si Alejandro, hindi bumalik. Hindi siya hinintay ni Teresa. Pero kailanman, hindi niya hinubad ang singsing. Hindi dahil mahal pa rin niya ito, malayo roon, kundi dahil hindi niya ito pinatawad. Pagbalik niya sa maliit na auto shop sa gilid ng Aurora City, isang namamatay na bayan kung saan mas maraming umaalis kaysa dumarating, pinatay ni Teresa ang makina ng truck at dahan-dahang binuhat ang mabigat na metal na pintuan ng garahe. Sa loob, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng langis ng makina at mainit na bakal, yumakap sa kanya na parang lumang jacket. Hindi lang ito amoy, bahagi ito ng kanyang pagkatao. Sa isang maliit na silid sa likod ng shop, na dating imbakan pero ngayoy mistulang pinagsamang sala at silid tulugan, nakasabit ang isang lumang litrato na nakatagilid sa kulay abong pader. Sa larawan, isang 12 taong gulang na Teresa ang nakatayo sa harap ng New Hope Orphanage. Katabi ang isang payat na batang puti na nakangiti mula tenga hanggang tenga. Si Alejandro. Naalala niya ang sinabi nito, anumang sira kayang ayusin. Naniniwala siya noon, naghihintay siya. Pero isang araw, sinabi ng mga tagapag-alaga sa ampunan na wala na si Alejandro, wala na talaga. Nagtanong siya kung bakit. Walang sumagot.
Pagkaraan ng ilang linggo, inanunsyo nilang magsasara na ang ampunan. Wala ng pondo, walang paliwanag. Nagkahiwa-hiwalay ang mga bata. Ang iba dinala sa malalayong lugar. Si Teresa ay dinala sa isang foster family na ginawang katulong na walang bayad. Sa edad na 14, tumakas siya. Ang tanging taong hindi tumalikod sa kanya ay si Uncle Luther, ang tahimik na kapatid ng kanyang ina. Dating army mechanic, simple lang ang buhay ni Luther sa parehong maliit na bayan. May-ari ng isang payak na auto repair shop, siya ang kumupkop kay Teresa. Tinuruan siyang mabuhay kung paano humawak ng wrench, kung paano pakinggan ang bahagyang pag-ubo ng sinasakal na makina, kung paano maghigpit ng bolts hindi sa brute force, kundi sa instinct. Mabilis natuto si Teresa, namuhay siyang tahimik. Pagsapit ng 24, isinilang si Romina, isang anak mula sa pagkakamali sa lalaking naglaho kinabukasan matapos ang isang gabi. Nangako si Teresa na hindi na siya muling aasa kaninuman. Muli niyang binuo ang shop mula sa simula, binigyan ito ng pangalan, Navarro Auto Works, isang hand-painted na karatula, simple at diretsyo. Pero alam ng lahat sa bayan, kung masira ang kotse mo, kay Navarro ka kumakatok. At ngayon, ang nakaraan na akala niyang nailibing na, ang nakaraan na akala niyang naglaho na nung araw na ipinaskil ang karatulang New Hope Orphanage Closed, ay bumalik, parang kidlat. Sa anyo ng isang lalaking nakasuot ng silk tie, amoy Tom Ford na pabango, nakasakay sa isang Maserati. Ang parehong batang minsang humawak sa kanyang kamay, sa ilalim ng punong oak at bumulong, "Babalikan kita." Alejandro Sanchez, isang pangalang nakita niya ng di mabilang sa mga dyaryo, sa mga financial headline, sa mga makintab na larawan, nakikipagkamay sa presidente, naglalakad sa red carpet, kasama ang kanyang glamorosang fiancé sa mga industry gala. Pero para kay Teresa, ang pangalan niya ay hindi lang headline. Konektado ito sa lalaking sumira sa kanyang buhay dahil ang ama nito, si Santos Sanchez, ang nag-utos na putulin ang pondo ng ampunan noon. Narinig ni Teresa ang mga bulungan. Sabi ng iba, nadiskubre ni Santos na nagkaroon ng koneksyon ng anak niya sa isang batang babae mula sa ampunan. Nakita ni Santos ang ugnayang iyon bilang kahinaan, isang dungis na kailangang burahin. Hindi alam ni Teresa kung gaano rito ang totoo at kung alin ang tsismis. Pero hindi niya kailanman pinalaya si Alejandro sa pananagutan. Nangako siya at hindi niya tinupad. Nang gabing iyon, matapos matulog si Romina, mag-isa si Teresa sa maliit na sala. Ang malambot na ilaw ng desk lamp ay nagbigay liwanag sa kanyang luma at gas-gas na work table. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang drawer at kinuha ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay mga papel na tinipon niya sa loob ng 8 taon. Mga lumang pahayagan, nakaprint na email, mga photocopy ng dokumento at isang folder na may kupas na seal. Sanchez Development Project, confidential. Siya mismo ang nagtipon ng lahat, tahimik, maingat, piraso-piraso, parang lihim na paghuhukay ng libingan. May isang mapa na nagmamarka ng lupang dating pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang lupang iyon ay ngayon pagmamay-ari ng Sanchez Group's latest venture, Aurora Rising Real Estate Development. Naka-attach ang dokumento, urgent retrieval due to waterway zoning. Sa ibaba, property transferred to Sanchez Holdings through legal representative Santos Sanchez, confirming no legal heirs. Isang kasinungalingan, hindi namatay si Elizabeth Navarro, ang kanyang ina. May ebidensya si Teresa. Sa kahon ay may liham, sinulat 8 taon na ang nakalipas, walang return address, pero ang sulat kamay, hindi mapagkakamalian, kay nanay iyon. Ang nakasulat lang, hindi kita iniwan, they forced me to disappear. Dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang kumukupas na mga salita gamit ang daliri. Hindi niya ito ikinuwento kanino man, hindi kay Luther, hindi kay Romina.
Pero ngayong gabi alam niya, panahon na, bumalik si Alejandro. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang batang nasa ilalim ng punong oak, kundi bilang tagapagmana ng lalaking nagnakaw ng lahat sa kanya. At kung iniisip ni Alejandro na siya pa rin ang batang babaeng naghihintay sa ilalim ng puno para sa isang pangakong tuparin, makikilala niya ang ibang Teresa. Isang babaeng hindi na naghihintay para maalala. Isang babaeng handang ipaalala kung gaano kasakit ang pagtataksil. Sa labas, yumanig ang lumang bubong ng Navarro Auto Works sa hapong hangin. Ang pagkalansing ng mga tools na nakasabit sa dingding ay parang malalayong tambol, nagbabala ng papalapit na bagyo. Sa loob ng shop makapal ang amoy ng grasa at sunog na bakal, humahalo sa tuloy-tuloy na tap-tap-tap ng wrench sa bakal. Nakayuko si Teresa sa tabi ng lumang makina ng pickup, kinakalas ang mga bolts na may matinding determinasyon. Hindi lang niya binabaklas ang truck, kundi ang nakaraan na hindi na niya kayang takasan. Hindi inaayos ni Teresa ang makina para kumpunihin ito. Ang totoo, dapat tapos na ang makinang iyon kahapon pa. Pero ngayon, sa ikatlong pagkakataon, muling binaklas niya ito. Hindi dahil sa teknikal na problema, kundi dahil sa naglalagablab na galit na matagal nang nag-iipon sa kanyang dibdib. Galit na matagal nang ibinaon, tinulak pababa, binaliwala. Pero ngayong araw, sumabog ito. Lahat dahil sa isang tingin, isang sulyap pabalik sa nakaraan, dala ng pangalang Alejandro Sanchez. Isang matalim na tunog ang pumailan lang nang dumulas ang wrench mula sa bolt at tumalsik ang kanyang guwantes, nag-iwan ng manipis na hiwa sa kanyang palad. Dumaloy ang dugo pero hindi tumigil si Teresa. Tama na, sabi ng isang mababang tinig mula sa pintuan ng workshop. Si Luther Navarro iyon, ang kanyang tiyuhin, ang lalaking kumupkop sa kanya nang nawala ang kanyang mga magulang. Nakatayo siya sa pintuan, ang mukhang inukit ng mga taon sa ilalim ng araw. Ang buhok niya'y nag-uumpisang kumulay-abo sa gilid, ang mga kamay magaspang mula sa habang buhay na pagtatrabaho. Sa kamay niya may hawak siyang baso ng lemonade. Bumababa ang mga patak ng hamog sa gilid. Hindi lumingon si Teresa. Patuloy ang pagkilos ng kanyang mga kamay, kinakalas ang cylinder head, parang bawat bolt ay isang tanikala na kailangan niyang wasakin para makalaya. Sinisira mo ang carburetor, sabi ni Luther. Hindi galit ang kanyang boses. May laman itong mas malalim, pag-aalala, tahimik pero mabigat. Napatigil si Teresa sandali, nanginig ang kanyang mga balikat at bigla, walang babala, bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Tahimik na bumabagsak sa mainit na bakal sa ilalim niya. Si Alejandro, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Si Alejandro Sanchez, hindi niya ako nakilala. Tumingin lang siya sa singsing. Nanatiling tahimik si Luther, naging tahimik ang buong workshop. Dahan-dahan siyang lumapit, inilapag ang baso ng lemonade sa mesa at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nanggulo. Nagsalita lamang si Luther nang itinaas ni Teresa ang kanyang ulo, namumugto ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Tiningnan niya ako na parang wala akong halaga, sabi ni Teresa, halos mabasag ang boses. Parang walang nangyaring pangako, parang hindi totoo ang punong oak, parang walang ampunang umiral, parang walang saysay ang hapon na yon. Napuno ng tahimik na lungkot ang mga mata ni Luther. Ang batang nangakong babalik, pero hindi bumalik, mahina niyang tanong. Tumango si Teresa, pinagdikit ang mga labi, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay, maputi ang mga kamao. At ngayon, sino na siya? Mahinang tanong ni Luther. Napakagat si Teresa sa labi. CEO ng Sanchez Global, sagot niya. Anak ni Santos Sanchez, ang lalaking magtatayo ng shopping mall doon mismo sa lupang dating tinitirhan naming mag-ina. Ang huling sinabi niya ay parang martilyong humampas sa bakal. Bigla tumayo si Luther, naglakad paikot sa sahig ng workshop at bumalik na may matinding titig na hindi pa nakita ni Teresa noon.
Si Santos Sanchez, sabi ni Luther, mababa ang boses bawat pantiglasang mapait. Siya ang pumirma ng mga papel para agawin ang lupang yon. Siya ang pumilit sa nanay mong si Elizabeth na umalis sa bayan sa gitna ng gabi na maglaho na parang bula. Tumigil siya. Akala mo ba aksidente lang lahat ng ito? Tumingala si Teresa, tahimik. Hindi kailanman nagsalita si Luther tungkol sa gabing iyon. Noong biglang nawala ang kanyang ina, ilang araw matapos ipag-utos ng gobyerno na kumpiskahin ang lupa malapit sa pinakamalaking daluyan ng tubig. Hindi lang lupa ang kinuha niya, nagpatuloy si Luther, lalong lumalim ang boses na parang kulog. Kinuha niya ang lahat, ang dangal nila, ang dugo, ang pamilya natin. Napakagat si Teresa sa labi. At ngayon, mahina niyang bulong, nakatayo sa harap ko ang anak niya, parang estranghero. Sinabi pa niyang pamilyar daw ang singsing. Sumimangot si Luther, dahan-dahang umupo ulit sa lumang kahoy na upuan. Dinampot niya ang kanyang balbas, dahan-dahang hinihimas, isang ugali kapag malalim ang iniisip. Noon, akala ko, aniya, baka inosente ang bata, isa ring biktima, pero kung hindi kanya nakilala, kung dumating siya eksakto sa pagsisimula ng proyektong ito, kung singsing lang ang nakita niya, hindi ang mukha mo, hindi ang pangalan mo, dumilim ang tingin ni Luther, baka hindi siya inosente gaya ng iniisip natin. Tumango si Teresa, ramdam niya rin iyon, hindi na lang ito personal na sakit, hindi na lang ito tungkol sa nasirang pangako, ito na'y tungkol sa katarungan, tuwiran at malinaw. Nasa akin ang mga file, mahina niyang sabi, tumayo. Nasa akin ang lumang mapa, ang peking death certificate. Pati ang sulat na ipinadala ni Mama, 8 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Hindi ko sinabi kahit kanino, hindi ko nagawang magsabi, wala akong mapagkatiwalaan. Matagal siyang tiningnan ni Luther bago dahan-dahang tumango. Tama ka. Tumayo siya, matatag ang boses. Panahon na para tigilan ang pag-aayos ng makina at simulan ang pag-aayos ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si Teresa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na niya nakikita ang sarili bilang isang single mom lang o isang mekaniko lang. Nakikita niya ang sariling hawak ang susi para ibunyag ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Maaring nakalimot si Alejandro Sanchez pero handa siyang ipaalala dahil si Teresa Navarro ay handa ng sunugin ng Maserati kung kinakailangan para bawiin ang pangalang minsan ay basta na lang kinuha. Habang bumababa ang gabi sa Aurora, naghari ang katahimikan sa Navarro Auto Works. Tanging mahinang liwanag ang lumusot mula sa maliit na awang ng bintana sa likod. Sa loob, nakaupo si Teresa sa sahig na kahoy, nakasandal sa pader, mabagal at mahinahon ang paghinga. Parang pinipigilan ang bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Umuukit sa kanyang isipan ang mga salita ni Luther. Kung hindi kanya nakilala, baka hindi siya inosente. Inabot ni Teresa sa ilalim ng kama ang isang maliit pinaglumaan na kahon. Hindi lang ito lalagyan ng mga alaala. Ito'y isang vault ng katotohanan, isang katotohanang itinago niya ng halos 20 taon dahil sa takot, dahil sa pag-aalinlangan, dahil sa pag-iisa. Binuksan niya ang takip. Sa loob, maayos na nakaayos ang lahat gaya ng isang taong sanay magtago ng lihim. Ang ibabaw ay puno ng mga lumang gunting mula sa pahayagan, mga piraso mula sa business magazine, financial article mula sa New York Observer at ilang nakaprint na larawan mula sa social media. Bawat headline paalala kung sino ang kinakalaban niya. Alejandro Sanchez, the ideal heir to the Sanchez Global Empire. Mula Harvard hanggang sa tuktok ng mundo ng korporasyon ang nakasulat sa headline. Sa ilalim nito, ang pagangat ng isang batang may pag-asa CEO, nakapakasal kay Elise Harrington, ang $1 na pagsasanib ng 2 dinastiya. Natakpan ng pulang tinta ang mga artikulo, may mga seksyong nakabilog at nakaukit ng guhit.
mga pagbili ng lupa, mga proyektong luxury housing at lalo na ang Aurora Rising Project. Sa isang mapa na katabi ng mga gunting ng dyaryo, may bahagi itong nilagyan ng pulang lilim, ang mismong lupa kung saan minsang nanirahan ang pamilya ni Teresa. Doon sila nagtanim ng mga bulaklak, puno ng lemon. Doon minsang tinali ni Alejandro ang asul na laso sa punong oak, sabay pangakong babalik siya. Iyon ang lupa nila. Pero sa mga dokumentong ngayon ay markado ng pula, nakasulat ang pangalan. Santos Sanchez. Huminga ng malalim si Teresa at dahan-dahang inikot ang mga dyaryo, ibinulalas ang isang nakatagong kompartamento sa ilalim at ang nasa ilalim nagpahigpit ng dibdib niya sa bawat haplos. Isang makapal na folder ng legal na dokumento, mahigit 300 pahina. May kupas ngunit hindi mapagkakamali ang tatak. Mandatory Buyout, Aurora Economic Zone Development Project. Legal na kinatawan, Santos Sanchez, CEO ng Sanchez Global. Kabilang sa mga papel ang isang death certificate. Nakasaad dito na si Elizabeth Navarro, ina ni Teresa, ay namatay sa isang car crash noong 2007. Pero alam ni Teresa, alam ng puso ng isang anak na hindi namatay ang kanyang ina. Kasinungalingan ang sertipiko at may ebidensya siya. Sa pinakailalim ng file, nakatago ang isang liham na isinulat sa pamilyar at eleganteng sulat kamay. Ipinadala mula sa di makilalang lugar noong 2016. May nakasulat lamang na isang nakakabagbag damdaming linya. Anak ko, hindi kita iniwan. Pinilit nila akong maglaho. Sa ibaba isang nanginginig na lagda, Elizabeth. Ang sulat na iyon ang nagtulak kay Teresa sa hangganan. Ilang linggo niyang inaral ang sulat kamay. Tinanong si Luther, ikinumpara sa mga lumang postcard na ipinadala ng kanyang ina. Walang duda, siya ngayon. Pero sino ang sila at bakit nila pinadapang maglaho ang kanyang ina? Dumating ang sagot mula sa isang kaibigan sa Jefferson County Land Registry. Isang dating kasamahan, handang lumabag sa patakaran. Ibinigay sa kanya ang isang kupas na kopya ng kasunduan sa paglilipat. Malinaw ang nakasulat, ang lupaing ito ay ganap na nailipat sa Sanchez Holdings ayon sa Clause 12B, Community Benefit and Regional Economic Development Agreement. Walang naitalang legal na tagapagmana sa oras ng pagpirma. Tumanggap Santos Sanchez. Hindi makakalimutan ni Teresa ang tingin ng kaibigan habang inaabot ang file, halo ng awa at pagkabahala. Hindi ko dapat ipinapakita to, mahina nitong sabi, pero kung may karapatang makakita nito, ikaw yon. Sa sandaling iyon, unti-unting nagsimulang magkaanyo ang mga piraso ng puzzle. Hindi lang lupa ang kinuha ni Santos Sanchez. Nais agawa niya ang buong kampanya para burahin ng isang pamilya, para linisin ang daan para sa kanyang imperyo. Ang lupang iyon ay hindi lang basta lupa. Nakapatong ito sa isa sa pinakamalaking underground water sources ng South. Nakita ni Santos ang halaga nito matagal bago nakita ng iba. At hindi siya nagdalawang isip, mga dokumento, kasinungalingan, manipulasyon. At ngayon, hinuhubog niya si Alejandro bilang bagong mukha ng kumpanya. Bata, malinis, kaakit-akit, perpektong imahen para itago ang bulok na ugat sa ilalim. Pinisil ni Teresa ang isa sa mga pahina, basa ng pawis ang kanyang palad. Nakatuon ang kanyang mga mata sa matapang, maangas na pirma ni Santos Sanchez. Bawat guhit ng kanyang pluma parang talim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ilang taon din niyang inisip na inosente si Alejandro, isang batang nadala sa malupit na mundo ng kanyang ama. Pero kahapon, nang makita niya ang mga mata nito, mga matang hindi na siya kilala, mga matang tumingin sa kanya na parang estranghero, alam niya, pinili man o dahil sa kamangmangan, bahagi pa rin si Alejandro ng makinang dumurog sa kanya. Isang mahinang langit-ngit ang pumunit sa katahimikan. "Ma'am, hindi ka pa natutulog?"
Si Romina nasa pintuan, maliit ang boses. Nagulat si Teresa, mabilis na isinara ang kahon at itinago ito sa ilalim ng kama. Lumingon siya, pilit ang ngiti. Hindi pa, anak, nagbabasa lang ng ilang papeles. Lumapit si Romina, pinupunasan ng antok sa mga mata. Bukas, kailangan naming mag-present sa klase tungkol sa katotohanan at katarungan. Sabi ng teacher, dapat totoo ang kwento. Pwede ko bang ikwento ang sakin? Natigilan si Teresa, matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, sa mahinang tinig, sumagot, basta't alam mo ang katotohanan, karapatan mong ikwento ito. Tumango si Romina, antok na bumalik sa kama. Nanatiling nakaupo si Teresa sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. Sa labas, mahina ang ilaw mula sa poste, tumatama sa matandang punong oak sa tabi ng shop. Ang tanging punong natira matapos kumpiskahin ang lupa noon. Mahinang ibinulong ni Teresa. Inilibing nila si Mama. Kinuha nila ang lupa namin, pero hindi nila ako nailibing. Pinisil niya ang kanyang kamao. Kung si Alejandro ang tagapagmana, kakaharapin niya ang katotohanan. Isang katotohanang walang checking kayang bilhin, walang kontratang kayang burahin, walang headline na kayang paikutin. Habang sumikat ang unang liwanag sa aurora, tila payapa ang bayan. Ang init na nag-aapoy kahapon ay lumambot sa malamig at banayad na umaga. Sa loob ng Navarro Auto Works, tahimik ang mga tools. Nawawala ang amoy ng langis ng makina. Parang humihinga ang shop, naghihintay. Maagang nagising si Teresa, nagkape siya pero hindi ito ininom. Nakatiwangwang ang tasa sa mesa, lumalamig. Paulit-ulit na bumabalik ang isip niya sa kahon, sa mga salita sa loob, sa mga pirma, sa katibayan na ang kwento niya ay tinabunan at iniba para sa kasakiman ng isang lalaki. At narinig niya yon, ang tunog ng makina sa labas, hindi ang ugong ng Maserati, hindi ang makinis na andar ng luxury car, kundi ang tahimik na lagitik ng lumang sedan na huminto sa harap ng shop. Isang figura ang lumabas, tinamaan ng pahilis na sikat ng araw. Nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, pagod ang mukha, mabigat ang mga mata, pero puno ng determinasyon. Si Alejandro Sanchez. Pumasok si Alejandro. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Parang isang lubid na sobrang hinigpitan, handa ng maputol. Nakatayo si Teresa sa likod ng mesa, tahimik, nakapatong ang kamay sa gilid ng lamesa. Ang tingin niya hindi na puno ng sakit, kundi tingin ng isang babaeng handang harapin ang anumang susunod. Nag-alinlangan si Alejandro. Pagkatapos dahan-dahang hinugot mula sa kanyang jacket ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. Dinala ko to, mahina niyang sabi, para isauli. Inilatag niya ang tela, inalis ang balot at lumitaw ang isang simpleng kahoy na brotsa na hugis ibon. May biyak sa buntot, may mga ukit sa pakpak na nakasulat ang inisyal na R at B. Tinabas noon ng isang kamay na baguhan pa. Napatigil ang hininga ni Teresa. Kumurap siya ng dahan-dahan, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano mag-ukit, mahina ring sabi ni Alejandro. Doon sa ampunan, nung tinutukso ako ng ibang bata, dahil hindi ko alam gumamit ng kutsilyo, lagi ko lang nasasaktan ang sarili ko, imbes na mag-ukit. Ikaw ang nagbigay sa akin ng unang kutsilyo ko. Lumapit siya, tumingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. Sinabi mo sa akin, hindi ko kailangan ng lakas para mag-iwan ng marka. Kailangan ko lang ng tiyaga. Inabot ni Teresa ang brotsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ito. Bumalik ang alaala, sobrang malinaw na parang binura ang lahat ng oras. Naalala niya ang mga gabing magkasama sila sa likod ng ampunan, nag-ukit ng kahoy sa ilalim ng mahinang ilaw, parang iyon lang ang tanging takas mula sa iyak ng bagong dating na mga bata. Naalala niya ang bihirang ngiti ni Alejandro noong gabing nangako ito. Babalikan kita. Nangako kang babalik, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses, pero umalis ka, walang salita, walang sulat,
Wala. Nanahimik si Alejandro ng matagal. Pagkatapos, sa magaspang na boses sinabi niya, "Sinubukan ko, Teresa, sumpa ko, sinubukan ko, pero ang tatay ko, pinasara niya ang lahat." Umupo siya sa tapat niya, ibinaba ang ulo. Hindi ko nalaman hanggang 17 ako. Nadiskubre ko ng aksidente, nakabaon sa mga charity records ng kumpanya. Nakasaad doon na wala ang pondo ng New Hope Orphanage. Nangyari yon ilang linggo matapos akong pagbawalang bumisita ng tatay ko. Tumingala siya, puno ng pagsisisi ang mga mata. Hindi ko alam na siya ang dahilan. Akala ko nagsara dahil walang nagmamalasakit. Lumitaw ang kaunting lambot sa mga mata ni Teresa. Hindi na galit na purong galit gaya ng naramdaman niya kahapon, pero nanatiling maingat, nagbabantay. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Alam mo ba kung anong nangyari nung nagsara ang ampunan?" Mahina niyang tanong. "Alam mo ba kung saan kami dinala?" Dinala ako sa foster home. Hindi ako inampon, ginamit ako. Pinagligpit ako ng pinggan, pinag-scrub ng sahig, pinaglaba, libre nilang katulong. At nung 14 na ako, tumakas ako. 6 na buwan akong nagtago sa toolshed ni Luther bago ko nagawang lumabas. Namutla ang mukha ni Alejandro. "Teresa, wala akong alam." "Eksakto," matatag na sagot ni Teresa. "Wala kang alam kasi buong buhay mo idinisenyo para hindi ka makaalam. May Harvard ka, mayamang mga magulang, may Elise Harrington ka. Hindi pinili dahil sa pag-ibig, kundi dahil fit siya sa business plan. Hindi mo kailangang makita kung ano ang pinutol, kung ano ang nasira, kung ano ang ninakaw para maitayo ang mundong nakapaligid sa'yo." Nanahimik si Alejandro. Lumapit si Teresa, kinuha ang isang manipis na folder mula sa drawer ng mesa. Inilapag niya ito sa harap nito. Ang tingin niya, hindi na tingin ng batang babae. Tingin iyon ng isang taong may dalang hatol para sa kasinungalingan ng isang buong imperyo. "Alam mo ba ang Aurora Rising Project?" tanong niya. "Alam mo ba kung saan ito itinatayo?" Binuksan ni Alejandro ang folder. Sa loob may mga mapa, mga kontrata, isang peking death certificate. Ang pirma ng tatay niya nakakalat sa bawat pahina. Nanikip ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya, bawat linya ay parang kutsilyo, humihiwa sa natitirang tiwala sa puso niya. Hindi totoo to," mahina niyang bulong. "Totoo yan," matatag na sabi ni Teresa, "at nangyari na. Hindi namatay ang nanay ko sa aksidente, nawala siya. At naniniwala akong pinilit siyang maglaho para lang mailipat ang lupa sa ilalim ng no legal heirs." Nakatitig si Alejandro sa pirma, mabilis at hindi pantay ang paghinga. Bawat pahina parang lalong bumibigat. "Teresa, ako," naputol ang kanyang boses. "Hindi ko na alam kung anong sasabihin." "Hindi mo kailangang magsalita," mabilis na sagot ni Teresa. "Makinig ka lang at pumili dahil kung biktima ka o tagapagmana ng kalupitan ng tatay mo, ikaw na lang ang makakapagdesisyon kung saan ka tatayo." Naging tahimik ang silid. Isinara ni Alejandro ang folder, pinatong ang palad sa takip nito. Ang isa pa niyang kamay nakapatong sa dibdib kung saan itinago niya ang kahoy na brotsa sa kanyang jacket. Sa unang pagkakataon, talagang napagtanto, hindi na niya alam kung sino siya. Anak ba siya ni Santos Sanchez? O siya ba ang batang nangakong babalik sa ilalim ng punong oak, isang pangakong hindi natupad? Tumingin siya kay Teresa, hindi na siya alaala, siya'y totoo. Isang buhay na saksi sa lahat ng dinurog ng kanyang pamilya para makaangat. Mabigat ang hangin sa Navarro Auto Works. Sa labas, paakyat na ang araw, nagsisilay ang matatalas na sinag sa bintana ng workshop. Sa loob, sapat ang liwanag para ibunyag ang mukha ni Alejandro, ang mukha ng isang lalaking nahahati sa dalawang mundo, isang mundo ng katotohanan, isang mundo ng pamilya. Muling pinatong ni Alejandro ang kamay sa folder pero hindi niya binuksan.
Mas mabigat pa ito kaysa sa bilyong dolyar na ipapamana sa kanya. Magpapakasal na ako, mahina niyang sabi, ibinababa ang tingin. Kay Elise Harrington. Nakasabit sa ere ang mga salita, pinatigil ang buong silid. Sa 3 linggo, dagdag niya, malamlam ang boses. Strategic marriage, hindi pag-ibig, wala namang naging pag-ibig. Hindi gumalaw si Teresa, sumikip ang dibdib niya pero nanatiling mahinahon ang mukha. Matagal na niyang natutunang ikandado ang mga damdaming masyadong marupok noong mundo'y pinagtawanan ang batang ulila na naniwala sa pag-ibig. Bumaba ang boses ni Alejandro, halos parang pangungumpisal. Ang tatay ko, nakikita ang pagpapakasal kay Elise bilang galaw. Ang pamilya nila ang may hawak ng pinakamalaking fashion retail chain sa East Coast. Isang pagsasanib ng pamilya namin, mahina ang sabi ni Alejandro, magdadala sa Sanchez Global lampas sa real estate at energy, papunta sa global consumer goods. Alam iyon ni Elise, alam ko rin. Nagpakawala siya ng tuyong tawa pero walang halong saya. Pero lahat kami nagkukunwari. Umiling siya, malayo ang tingin. Dati naniwala akong ipinanganak ako para manahin ng lahat. Iyon ang sabi ng lahat. Pero hindi ko kailanman naramdaman na akin yon. Ayoko maging CEO. Ayoko ng palakpakan, ng articles, ng mga gala, kung saan lahat nakangiti. Tumingin siya kay Teresa, sa wakas nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero walang totoong nakakakita sa akin. Tumigil siya sandali. Hanggang kahapon, nagpatuloy siya, mahina ang tinig. Nang makita ko ang singsing sa kamay mo, bigla, bumalik ang lahat. Hindi malinaw, hindi perpekto, pero sapat para malaman kung kailangan kitang hanapin, kahit para lang maintindihan kung ano ang nawala sa akin. Tahimik si Teresa, matatag ang tingin, hindi siya nagsalita. Ang mga salita ni Alejandro parang pangungumpisal, isang marupok na pagtatangkang kumapit sa isang bagay na totoo sa buhay na pinrograma ng pribilehiyo. Pero para kay Teresa, hindi iyon sapat. Dahil hindi lang ito tungkol sa singsing, hindi lang ito tungkol sa pangakong naputol. Ito ay tungkol sa dokumentong pinirmahan ni Santos Sanchez, kumukuha ng lupa ng kanyang pamilya. Sa peking death certificate na nagdedeklarang patay na ang kanyang ina. Sa mga mapang nagbura sa dati niyang tahanan, pinalitan ng parking lot at shopping mall. Hindi alam ni Alejandro ang lahat ng iyon. Hindi dahil nagsinungaling siya, kundi dahil hindi siya kailanman pinayagang makaalam. Ang apoy sa loob ni Teresa hindi na basta galit. Isa na itong talim, hinubog sa taon ng katahimikan at sakit, naghihintay ng tamang sandali para pumutol sa tela ng mga kasinungalingan ng imperyo ni Sanchez. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa metal na estante, kinuha ang isang manipis na folder, ibang folder sa nauna niyang ipinakita kay Alejandro, at inilapag ito sa harap niya. Hindi nagbago ang kanyang tingin. Akala mo ba tinago ko lahat ito para lang makilala mo ako? Mahina niyang tanong. Tahimik pero mabigat ang boses niya, parang bagyong mahaba ng kinikimkim. Nakunot ang noo ni Alejandro, naguguluhan at binuksan ang folder. Pagkadapo ng mata niya sa unang pahina, napahinto ang hininga niya. Isang death certificate, Elizabeth Navarro, inilabas ng Jefferson County Department of Justice. May tatak, may pirma. At sa ilalim ng pirma, nakabold na tinta, Santos Sanchez. Kupas ang selyo pero sapat pa rin para gawing opisyal. Sa papel, ikinuha niya ang susunod na pahina, isang sulat. Kamay sulat, pahilis, malambot ang mga guhit. Ang tinta, may bakas ng lumang mansa ng tubig. Iyon ang parehong sulat na pinanghawakan ni Teresa sa loob ng 8 taon. Anak ko, hindi kita iniwan. Pinilit nila akong maglaho. Mahal kita. Mama. Nawala ang kulay sa mukha ni Alejandro. Diyos ko! Mahina niyang bulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pirma na yan, malamig na sabi ni Teresa, pineke ng tatay mo, idineklara niyang patay na ang nanay ko.
Pero hindi siya patay, pinilit siyang maglaho. At ang lupang tinitirhan ng pamilya ko, kinuha. Legal, sa papel, pero pag nanakaw yon, tinakpan ng kasinungalingan. Isang stamp, isang pirma. Napaatras si Alejandro parang sinapak ng mga salita niya. Hindi ko alam, nautal niyang sabi. Naniniwala ako, mahina ngunit matatag na tugon ni Teresa. Pero yan ang problema, Alejandro. Lumaki ka sa mansyon na itinayo sa pekeng dokumento at luha ng mga tulad ng nanay ko. At ngayon, kailangan mong pumili, manatili ka sa loob o gibain mo yan. Bumagsak si Alejandro sa silya, mahigpit ang hawak sa ulo. Ang katotohanan parang bitak na dumaan sa mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi lang siya nawalan ng kaibigan, nawalan siya ng paniniwala sa pamilya, sa pamana, sa etika ng lalaking pinupuri ng buong mundo. Kailangan ko ng oras, mahinang bulong niya. Kaunti na lang ang oras mo, babala ni Teresa. Sa 3 linggo, tatayo ka sa harap ng mga kamera. Ia-anunsyo ang groundbreaking ng Aurora Rising Complex, proyektong may pangalan ng pamilya mo. Itinayo sa lupang ninakaw, itinayo sa dugo ng nanay ko. Tumingin si Alejandro, punong-puno ng pagkalito ang mga mata. Pero sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang pagbabago sa loob ng mga mata niya, isang paggising. Isang lalaki, isinilang sa anino ng kasinungalingan, sa wakas lumalakad papunta sa liwanag. Nakakasilaw, masakit, pero hindi na maibabalik. Umalis si Teresa sa shop para sunduin si Romina sa eskwela. Nanatili si Alejandro, walang imik, nakaupo sa likod ng silid, napapalibutan ng mga dokumento, pirma, kupas na selyo. Bawat isa parang martilyong humahampas sa maingat na mundong itinayo niya. Ang tunog ng lumang bentilador sa kisame, mahina ang ugong. Sa labas, ang tanghaling araw ng Texas, dahan-dahang sumisilip sa blinds. Santos Sanchez, ang kanyang ama, lalaking tinuturing na henyo ng negosyo ng Amerika. Ngayon, nakikita ni Alejandro hindi bilang leader, kundi bilang arkitekto ng imperyong itinayo sa pagbura. Itinayo sa sinadyang pagkawala ng mga tulad ni Teresa, tulad ni Elizabeth Navarro. Alam ni Alejandro, hindi siya makakapaghintay ng shareholder meeting. Hindi siya makakapaghintay ng staged engagement party kasama si Elise. Kailangan niya ng sagot. Ngayon, gabi na, bumalik si Alejandro sa Sanchez Estate. Ang mansion, nakakalat sa 10,000 square feet, nakatayo sa hilaga ng Houston. Mga puting pader, mga marble column, isang bakal na gate na may ukit ng family crest. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya dayuhan siya rito. Naghintay siya hanggang magpalit ng shift ang mga gwardya. Nasa bakasyon ng butler, tahimik siyang pumasok sa family library. Ang silid kung saan tinatago ni Santos ang mga personal na tala, private ledgers, mga file na hindi kailanman na-digitize. May mga bagay na hindi dapat nasa server, minsang sabi ni Santos. Lahat ng hard drive pwedeng i-hack, pero walang nagbubukas ng drawer kung hindi nila alam na ang susi ay nasa dugo nila. Naalala yon ni Alejandro. Hindi pala yon talinghaga ng ama niya. Pumasok siya sa library, mga estante ng libro hanggang kisame, mahinang ilaw ng amber, tumatama sa makintab na sahig na kahoy. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng mabigat na Persian rug, binuksan ni Alejandro ang isang floor safe. Isang safe na natandaan niya nung bata pa siya. Lihim niya itong ginawa ng duplicate key noong nakatulog ang tatay niya sa leather chair, lasing, matapos ang graduation niya sa Harvard. Mula ngayon, sabi noon ni Santos habang iniabot ang baso ng scotch, maiintindihan mo, ang tagumpay hindi tungkol sa katarungan. Ipinasok ni Alejandro ang susi, ikinabig, isang mahina, tiyak na click. Bumukas ang safe, sa loob mga dosenang leather-bound files, may label ng project codes, may stamp ng classification levels, Crimson, Equinox, Selene. At pagkatapos, isang dark brown file, walang printed label,
isang salitang nakasulat sa kamay, Aurora. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang binubuksan ito. Nawala ang kulay ng kanyang mukha habang isa-isang binabasa ang bawat pahina. Ang una, isang mapa ng kapitbahayan ng Navarro, dating lupang sakahan, dating mga bahay, dating lawa. Ngayon, markado ng pula. Sunod, Phase 1 Development Plan. Pirma, Santos Sanchez. Co-signed ng isang opisyal mula sa Jefferson County. At pagkatapos, ang forced sale contract dahil sa kawalan ng legal heirs na ilipat ang property sa Sanchez Holdings sa ilalim ng Clause 46B Strategic Development Objective for the Aurora Region. Pero ang nagpahakbang pabalik kay Alejandro ay ang death certificate sa hulihan. Deceased Elizabeth Navarro caused traffic accident. No identifiable remains. Verified by Dr. Martin Fenner. Authorized signature Santos Sanchez. Mabilis ang tibok ng puso ni Alejandro. Binasa niya ulit. At ulit. Hindi. Mahina niyang bulong. Naalala niya ang sinabi ng ama. Malinis ang land deals sa Texas. Kinuha ko lang ang pinapayagan. Pero ang forged death certificate at higit pa ang pirma ng tatay niya sa peking deklarasyon, ang ebidensya hindi mapapasinungalingan. Binuklat niya ang huling pahina, naka-staple sa itaas, isang sulat kamay na tala. Siguraduhing walang third parties na sangkot sa transfer. Iwasang may kaugnayan kay Elizabeth. Kung may leak, handle under emergency protocol. Nakatitig si Alejandro sa sulat kamay. Sulat kamay ng kanyang ama at sa loob niya may bumagsak. Bumagsak siya sa sahig na wala ang lakas sa katawan. Mababaw ang hininga niya, umiikot ang isip. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya ang tunay na mukha ng kanyang ama. Hindi lang isang malamig na negosyante, kundi isang lalaking humuhubog ng kapalaran sa pamamagitan ng pirma at kapangyarihan. Isang lalaking nagbubura ng buhay sa isang lagda. Ang tatay ko, mahina niyang bulong, nagbibitak ang boses. Pineke niya ang pagkamatay niya para lang makuha ang lupa. Bawat salita parang piraso ng mundong bumabagsak sa paligid niya. Ilang taon siyang tinuruan, ang etika ay luho sa negosyo. Ang malalakas lang ang nabubuhay, ang mahihina iniiwan. Naniniwala siya noon sa teorya pero ngayon niya nakita ang tunay na kabayaran. Mga mukha, sakit, dugo na nakatago sa likod ng makintab na imahe ng imperyo. Biglang ang mga board meeting, ang mga kontratang bilyon-bilyon, ang mga toast ng champagne, lahat parang isang granding ilusyon. Isang kurtina na nagtatakip sa katotohanan. At siya, si Alejandro Sanchez, hawak ang susi para ibagsak ang kurtinang iyon. Tinipon niya ang mga file, ipinasok sa isang briefcase at muling isinara ang safe. Hindi niya kayang iwan itong nakabukas. Hindi niya kayang iparating sa ama niya. Kailangan niyang protektahan ang ebidensya. Protektahan ang katotohanan ni Teresa. Lumabas siya sa library, pinatay ang ilaw. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana, humahaba ang anino niya sa marmol na sahig. At sa napakalaking bahay na minsang tinawag niyang tahanan, mas naramdaman niyang nag-iisa siya at mas gising kaysa kailanman. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya tunay siyang buhay. Bumagsak ang gabi sa Aurora, binalot ang maliit na bayan sa malalim, nakakasakal na katahimikan. Pero sa loob ng Navarro Auto Works, mabigat ang hangin, parang kulog na naghihintay bumuhos. Nakaupo si Teresa sa metal na mesa, napapaligiran ng tambak ng mga papel. Ang umiilaw na fluorescent light sa itaas, kumikislap, halos bumibigay. Sa harap niya, nakalatag ang lahat ng naipon nila ni Alejandro sa nakalipas na 2 araw.
Ang peking death certificate, ang huwad na dokumento ng paglipat ng lupa, ang orihinal na mga mapa, may mga sulat kamay na edits, at isang chain ng internal emails mula sa legal team ng Sanchez Global, mga email na lihim na nakuha ni Alejandro mula sa servers ng kumpanya. Bawat email nagsasalita ng takot, ng pagtagpi, ng pagtatakip, mga abogado na nagtatalo kung paano ililibing ang orihinal na record ng Navarro Land. Hindi maitatanggi ang desperasyon sa bawat linya. Katabi ni Teresa si Uncle Luther, tahimik na parang bato. Nabasa na niya ang bawat pahina, bawat linya, bawat dokumento, isa-isang naghuhubad sa kasaysayang pinasan niya sa sarili niyang mga peklat. Isinulong ni Teresa ang huling file sa mesa papunta kay Luther. Desidido ka na. Mahina, mabigat ang boses ni Luther, parang lalaking nakasaksi sa isang panata. Tumango si Teresa. Haharapin ko siya, sabi niya. Ngayong gabi, sa groundbreaking, nanggigil si Luther, kumuyom ang kamao, kumapit ang panga. Tumayo, lumapit sa lumang istante sa sulok ng garahe. Mula sa itaas, kinuha niya ang isang lata, isang kahong matagal na niyang hindi binubuksan. Tahimik, iniabot niya kay Teresa ang isang larawan. Larawan ng isang matangkad na babaeng kayumanggi ang balat, nakatayong may dangal sa isang hardin, may dalang basket ng gulay, nakalugay ang buhok, banayad ang ngiti, pero sa mga mata, nakita iyon ni Teresa ng malinaw, may determinasyon. Sa sulok ng larawan, kupas na titik, Elizabeth, Marso 2003. Tinitigan ni Teresa ang larawan, bumubukol ang lalamunan. Hindi siya nawala, mahina niyang bulong. Pinilit nilang mawala siya. Umupo ulit si Luther, basag ang boses. Sinira na tayo ni Santos Sanchez minsan. Alam mo yan, di ba? Lumapit siya. Hawak pa rin niya ang batas, ang media, ang korte. Kaya niyang ulitin to at sa susunod, mas malinis pa. Nanatiling nakatitig si Teresa sa sing-sing sa kanyang daliri, ang silver band na may sapphire stone. Ang tanging bagay na nagdala ng pangako ng nakaraan sa bawat pagsubok. Dahan-dahan niya itong pinalibot sa daliri, pagkatapos mahina niyang binigkas, halos para sa sarili. Ibinigay sa akin ni Mama ang singsing na ito. Ibinigay ito sa akin ni Alejandro bilang pangako. At ngayon, ito na ang deklarasyon ko ng digmaan. Nababalot ulit ng katahimikan ang garahe. Matagal bago nagsalita ulit si Luther, inaabot ang kamay niya, hinawakan ang kamay ni Teresa. Nanginginig ang boses niya. Kapag itinuloy mo to, kailangan mong malaman ang isa. Hindi lang hustisya ang pinoprotektahan nila. Lumunok siya. Pinoprotektahan nila ang mga kasinungalingan. Isinusulat nila muli ang kwento. Binubura nila ang alaala. Tumitig si Teresa sa kanya. Babanggitin ko ang pangalan ng nanay ko. Babanggitin ko sa harap niya, sa harap ng press, sa harap ng bawat kamera. Tumigas ang boses niya at kung magtanong sila kung bakit, sasabihin ko, dahil ang isang bata hindi kayang manahimik magpakailanman. Gabing yon, ang groundbreaking ceremony para sa Aurora Rising Complex ay bumungad na parang engrandeng palabas. Na flat na ang lupa, napaspas na, kung saan minsang namulaklak ang mga hardin, ngayon konkretong lupa sa ilalim ng floodlights. Isang napakalaking entablado ang nakatayo sa gitna ng lupa, napapaligiran ng higanting LED walls na nagbubunyag ng logo ng Sanchez Global sa kumikislap na liwanag. Nagtipon ang alta sosyedad, naghalo ang mga politiko at mga corporate giant. Nakatayo sa gilid ang mga kamera mula Houston, Dallas, pati Forbes at the New York Times. Dumating si Elise Harrington, may kasamang mga bodyguard at PR agents. Ang platinum na buhok, perpektong nakaayos. Ang gown, kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Isang brilyante na kasing laki ng ubas ang kumikinang sa kanyang daliri, handa nang ipahayag ni Alejandro ang kanilang engagement ayon sa plano. Pero wala si Alejandro. Hindi pa.
Sa likod ng entablado, pumasok sina Teresa at Luther sa workers' entrance. Si Alejandro ang nag-ayos nito, peking credentials na tinatakang lighting crew. May suot silang reflective vests, baseball caps na nakababa ang takip. 2 technician lang nakahalo sa mga staff. Sa ilalim ng jacket ni Teresa, nakatago sa tela, nakalagay ang tunay na mga dokumento. Ang orihinal, may pirma, may red stamps, may sariling sulat kamay na utos ni Santos. Tinulungan siyang gumawa ni Alejandro ng kopya, pero nagdesisyon si Teresa. Ngayong gabi, ang dadalhin niya ang katotohanan mismo, hindi kopya, hindi bulong, ang katotohanan. Papalapit na ang countdown sa 0 hour. Sa entablado kinuha ng MC ang mikropono, ang boses niya makinis at umaalingaw-ngaw. Pinupuri si Santos Sanchez bilang isang henyo sa estratehiya at ang pamilya Sanchez bilang 3 henerasyon ng dedikasyon sa komunidad. Nagpalakpakan ng madla, nagliwanag ang LED screen sa likuran niya, nagpakita ng mga imahe ng proyekto, mga skyscraper na kumikislap sa araw, mga luxury resort, mga daycare center. Pagkatapos, lumitaw ang isang matapang na linya sa screen, parang hamon sa sinumang magtatangkang tutulan. Isang bagong simula para sa Aurora, kung saan ang kasaysayan ay isinusulat muli sa pamamagitan ng pananaw. Isinusulat muli, kumuyom ang kamao ni Teresa. Hindi nila sinusulat muli ang kasaysayan, binubura nila ito. Sa backstage dumating si Alejandro. Walang suit, walang kurbata. Isang simpleng gray na shirt, bahagyang gusot, maitim na pantalon. Kalma ang mukha niya pero puno ng determinasyon. Nakita niya si Teresa. Handa ka na? Mahina pero matatag ang tanong niya. Tumango si Teresa. Ngayon, sabi niya, walang mawawala ulit. Tumango si Alejandro, iba na ang tingin niya ngayon. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang kalituhan, tanging ang matatag na paninindigan ng isang lalaking handang putulin ang dugong nag-uugnay sa kanya sa kasinungalingan. Nagkislapan ng mga kamera parang kidlat sa red carpet, kinukuhanan ang pagdating ng mga elit ng lungsod. Nagsiksikan ng mga reporter, handa ang kanilang mga tanong. Nakatutok ang lente kay Alejandro at Elise, ang batang CEO, ang perpektong power couple, isang bagong pamana para sa Amerika. Pero nang lumitaw si Alejandro, hindi kasama si Elise Harrington, kundi katabi ng isang black na babae na may suot na maalikabok na gray na coat, suot ang lumang boots, mga matang pinatigas ng pakikibaka, tila huminto ang mundo. Sandaling nabitin ang mga kamera. May mga reporter na kumilala sa kanya, si Teresa Navarro, ang may-ari ng talyer na minsang lumabas sa lokal na balita dahil sa kanyang programang nagtuturo ng mekanika sa mga kabataang mahihirap. Pero hindi siya narito para magturo ngayon. Narito siya para maghatid ng parusang kamatayan sa isang imperyo. Sa tuktok ng hagdan, lumitaw si Santos Sanchez. Perpektong nakadamit sa navy suit, dark purple na kurbata, puting bulaklak sa lapel. Lumakad siya sa entablado na parang hari na walang korona. Itinaas ang kamay sa sanay na galaw, parang binabasbasan ang lupang nasa paanan niya. Pagkatapos, nakita niya si Alejandro at huminto. Tumalim ang kanyang tingin mula sa pagkalito, papuntang hinala hanggang galit. Sino ang dinala mo rito? Tanong ni Santos. Hindi malakas ang boses niya, pero bumagsak ito parang suntok, pumutol sa makintab na pagdiriwang. Nanatiling nakatayo si Alejandro, ang taong mas kilala ang lupang ito kaysa kaninuman, sagot niya. Bumagsak ang katahimikan sa gitna ng masiglang musika. May ilang reporter na tumingala, naramdaman ang pagbago ng hangin. Ang mga kamera noon nakatutok sa red carpet gossip. Ngayon, naamoy ang mas malaki. Isang iskandalo. Baka krimen pa. Tumigas ang panga ni Santos. Nagsikip ang ngiti. Pumunta kayo sa opisina, utos niya. Sa likod ng entablado, ang makeshift office ay may eleganteng wood panels, soundproof na salamin, malamig na aircon at leather chairs na imported mula Europa.
Pero ang tunay na lamig sa silid ay mula sa titig ni Santos, hindi mula sa aircon. Nakatayo siya sa tabi ng mesa, parehong kamay nakadikit sa kahoy, ang postura niya parang lalaking naghahanda sa bagyo. Ano ang gusto mo? Tanong niya, tuwid ang tono, walang pakitang tao, walang palabas. Tinitigan siya ni Teresa, diretso sa mata. Gusto ko ang nanay ko. Patay na siya! Mabilis na sagot ni Santos, walang emosyon. Aksidente, 15 taon na. May sertipiko kami. Hinugot ni Teresa ang isang sealed na plastic sleeve mula sa jacket at inilapag sa mesa. Sa loob nito, isang lumang sulat. Tugma ang sulat kamay sa hospital records mula Aurora Medical, 2005, sabi niya, pantay ang boses. Hindi namatay ang nanay ko, pinilit siyang maglaho. Hindi kumurap si Santos. Tiningnan niya ang sulat na parang mantsa sa mamahalin niyang damit. Hindi mo naiintindihan ang larong to, Miss Navarro? Malamig niyang sabi. Akala mo ba kaya ng emosyon talunin ang korporasyon? Hindi ko kailangan ng emosyon, sagot ni Teresa, inilapag ang maliit na USB drive sa mesa. May ebidensya ako. Umismid si Santos, huminga ng malalim sa pagitan ng mga ngipin. Magkano? Mahina niyang bulong parang nagangingit-ngit. Hindi natinag si Teresa. Hindi ako narito para sa pera. Narito ako para sa nanay ko. Tumawa si Santos, mababa at walang laman. Hindi ito tawa ng saya. Parang narinig niya ang pinakamasamang biro. Akala mo buhay pa nanay mo? Nanunuyan niyang sabi. Matapos ang lahat ng taon, akala mo ikinulong ko siya sa basement ko? Talaga ba? Hindi nagbago ang tingin ni Teresa. Malamig, matatag. Hindi. Alam kong nasa isa sa mga medical center ng Sanchez Foundation siya nakalista bilang psychiatric care, pero hindi iyon paggamot, taguan yon. Sa unang pagkakataon, kumislap ang mata ni Santos. Nakita iyon ni Teresa at alam niya, tumama siya sa ugat. Dahan-dahang umupo si Santos, hinila ang checkbook mula sa drawer, ikinlik ang ballpen, mabilis na nagsulat. 10 milyon, sabi niya, pumirma ka ng NDA, kunin mo ang pera, umalis ka sa Aurora, ikaw at anak mo mabubuhay ng tahimik. Hindi ka na namin guguluhin. Tumayo si Teresa. Hindi ko kailangan ng kapayapaang binili ng katahimikan. Tinitigan niya ito ng diretso. Kailangan ko ng hustisya para mabuhay sa kapayapaan. Bumibilis ang countdown. Sa entablado, umaalingaw-ngaw ang boses ng MC, makinis, engrande, binabati ang madla, binibigyang pugay ang bisyon ni Santos Sanchez. Ipinagmamalaki niya ang 3 henerasyon ng dedikasyon ng pamilyang Sanchez sa pagtatayo ng mga komunidad. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa likod niya, nagpakita sa higanteng LED screen ang makikintab na imahe. Mga skyscraper, mga luxury resort, mga daycare center. At pagkatapos, lumitaw ang mga matapang na salita, parang hamon na nakasulat sa langit. Isang bagong simula para sa Aurora kung saan isinusulat muli ang kasaysayan sa pamamagitan ng pananaw. Isinusulat muli, kumuyom ang mga kamao ni Teresa sa tagiliran niya. Hindi nila sinusulat muli, binubura nila. Sa likod ng entablado, dumating si Alejandro, walang suit, walang kurbata, isang simpleng gray na shirt, bahagyang gusot, maitim na pantalon. Nakita niya si Teresa sa gitna ng abalang backstage. Handa ka na? Mahina pero matatag ang boses niya. Tumango si Teresa. Ngayon, wala nang mabubura. Tumango rin si Alejandro. Iba na ang kanyang tingin. Wala na ang pag-aalilangan. Wala na ang takot. Tanging ang mukha ng isang lalaking handa nang putulin ang kadena ng kasinungalingan ng kanyang ama. Sa labas, nagkislapan ang mga kamera sa red carpet na parang kidlat. Nagsisiksikan ang mga reporter, sumisigaw ng tanong, nakatutok ang mga lente kay Alejandro at Elise, ang power couple ng oras. Ang kinabukasan ng susunod na dakilang pamana ng Amerika.
Pero nang lumabas si Alejandro, hindi kasama si Elise, kundi katabi ng isang black na babaeng may suot na maalikabok, na gray na coat, may gasgas na boots, at tinging hindi na tinagnang mundo. Huminto ang lahat. Naputol ang mga kamera sa gitna ng pag-click. May ilang kumilala, si Teresa Navarro, ang may-ari ng talyer na minsang na-feature sa lokal na balita dahil sa youth mechanic program niya. Pero ngayon, hindi siya narito para magturo. Narito siya para gibain ang isang imperyo. Sa itaas ng entablado lumitaw si Santos Sanchez, perpektong bihis sa navy na suit, dark purple na kurbata, puting bulaklak sa lapel. Lumakad siya na parang hari, itaas ang kamay sa sanay na galaw, nakangiti. Pero nang makita niya si Alejandro, huminto ang ngiti. Nagbago ang tingin niya mula kalituhan sa hinala tungo sa galit. Sino yan? Tanong ni Santos, mahina pero matalim ang boses. Nanatili si Alejandro. Ang taong mas kilala ang lupang ito kaysa kanino man. Dumaan ang katahimikan sa gitna ng masayang musika. Naglingunan ang mga reporter. Naamoy ang mas malalim kaysa ribbon cutting. Umiikot ang mga kamera. Nahinto ang mga tanong. Nangitid ang ngiti ni Santos. Pumasok kayo sa opisina, utos niya. Sa opisina sa backstage, malamig ang hangin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa titig ni Santos. Nakatayo siya sa likod ng mesa, parehong kamay nakadiin sa kahoy. Balikat tuwid na parang lalaking naghihintay sa hatol. Anong gusto mo? Diretsyong tanong niya. Walang pagpapanggap. Tinitigan siya ni Teresa, hindi kumukurap. Gusto ko ang nanay ko. Patay na siya, sagot ni Santos, tuwid parang script. Aksidente, 15 taon na, may death certificate. Hinugot ni Teresa ang isang plastic-sealed na sulat mula sa jacket at marahang inilapag sa mesa. Tugma ang sulat kamay sa hospital records mula Aurora Medical, 2005. Mahina niyang sabi, hindi namatay ang nanay ko. Pinilit siyang maglaho. Tumingin si Santos sa sulat na parang dumi sa mamahaling suit niya. Hindi mo naiintindihan ang larong to, Miss Navarro, malamig niyang sabi. Akala mo ba kaya ng emosyon talunin ng isang korporasyon? Hindi ko kailangan ng emosyon. Inilapag ni Teresa ang isang maliit na USB drive sa mesa. May ebidensya ako. Nagngit-ngit ang panga ni Santos, umismid. Magkano? Mahina niyang hising. Hindi nagbago ang mukha ni Teresa. Hindi ako narito para sa pera, narito ako para sa nanay ko. Tumawa si Santos, madilim, walang saya. Akala mo buhay pa siya, matapos ang lahat ng taon. Akala mo ikinulong ko siya sa basement. Tumalim ang tingin ni Teresa. Hindi, alam kong nasa isa sa mga medical center ng foundation mo siya. Nakalista bilang psychiatric care, pero hindi yun ospital, kulungan yun. Sa unang pagkakataon, kumurap si Santos. Nakita iyon ni Teresa, tumama siya. Dahan-dahan umupo si Santos, hinugot ang checkbook, binuksan ang gold pen. 10 milyon, sabi niya. Pumirma ka ng NDA, isama mo anak mo, umalis ka sa Aurora, hindi ka na namin guguluhin. Tumayo si Teresa. Hindi ko kailangan ng kapayapaang binili ng katahimikan. Itinaas niya ang ulo. Kailangan ko ng hustisya dahil hustisya lang ang magdadala ng kapayapaan. Lumakad siya palayo. Pero bago lumabas ng pinto, hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa. Itinaas ang screen, pinakita kay Santos. Recording in progress. Napatayo si Santos, namutla ang muka. Ikaw, lahat ng sinabi mo, putol ni Teresa, mahina pero matalas naitala na at ilalabas ko sa tamang oras. Ang anak ko, nagsimula si Santos. Hindi na siya ang mabait mong anak, sabi ni Teresa. Pinili na niya ang panig niya. Makikita mo, ilang minuto na lang. Lumabas siya. Sa labas, naghihintay si Alejandro. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang kailangang salita. Inabot ni Teresa sa kanya ang USB drive. Tumango si Alejandro. Panahon na. Sa entablado, umaaling-awngaw ang boses ng MC, ipinapakilala si Santos Sanchez sa madla, ang titulo niya bumubulong na parang ebanghelyo. Sumiklab ang spotlight.
Nakatayo si Elise awkward, pilit ang ngiti. Nakayuko ang mga reporter handang magtanong. Tumingin si Alejandro kay Teresa. Handa ka? Mahina niyang tanong. Tumingin si Teresa sa entablado. Ngayon malalaman niya mahina niyang bulong. Hindi niya kayang patahimikin ang babae sa pamamagitan ng pirma at banta. Sa main stage ng Sanchez Future Complex launch, nakatayo si Santos Sanchez sa podium. Mahigpit ang ngiti, taut ang mukha pero kontrolado. Inaayos niya ang butones ng vest, lumang ugali kapag may nadudulas. Pero ngayon, walang ayos ang makakapagtago sa nakahanda sa likuran niya. Hawak niya ang mikropono. Pero bago siya makapagsalita, ang sariling boses niya ang umalingaw-ngaw sa loudspeakers. Hindi mula sa kanyang bibig, mula sa recording. Akala mo ba kaya ng emosyon talunin ng korporasyon? Magkano para mapatahimik ka? Ako ang nagdedesisyon kung sino ang ikukulong. Umalingaw-ngaw ang mga salita, malamig, totoo, hindi mapasinungalingan. Huminto ang buong auditorium, walang camera flashes, walang reporter na sumisigaw, tanging mabigat na katahimikan. Nakatayo ang MC, dilat ang mga mata. Si Elise mula sa VIP section, itaas ang phone, nagsimulang mag-livestream. Umakyat sina Teresa at Alejandro sa entablado, walang humarang, walang naglakas loob. Lumingon si Santos, namumutla, natitigilan, parang lalaking nagising sa panaginip na hindi na niya kontrolado. Alejandro? Sigaw niya. Pero tumingin si Alejandro sa kanya, hindi na tinawag na ama. Hindi ko na kayang itago to. Matatag ang boses ni Alejandro, hindi lang para sa nanay niya, para sa lahat ng inilibing sa ilalim ng development mo. Sumugod si Santos sa mikropono, pilit patayin. Pero humarang si Teresa, itinaas ang kamay, hawak ang singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngayon, hindi ako nagsasalita para sa sarili ko, sabi ni Teresa, matatag, hindi natitinag. Nagsasalita ako para sa babaeng idineklara nilang patay. Tumalikod siya. Sa dulo ng bulwagan, isang figura ang lumabas. Si Elizabeth Navarro, may guhit na ang buhok ng puti, payat na ang katawan. Mabagal ang hakbang, pero ang mga mata hindi nagbago. Mga matang naghahanap, naghintay, hindi sumuko. Napatigil ang hininga ni Teresa. Mama, mahina niyang bulong. Tumango si Elizabeth, may luha sa mata pero hindi dumadaloy. Anak ko, sumabog ang bulwagan, sumigaw ang mga reporter. Nagkislapan ang kamera. Siya yun! Sigaw ng isang reporter. Si Elizabeth Navarro, ang pangalan sa death certificate. Sa likod niya lumapit si Luther, may determinasyon sa mukha. Inalalayan si Elizabeth paakyat ng hagdan, pagkatapos umatras habang si Elizabeth tumayo sa tabi ni Teresa, nilapat ang magaspang na kamay sa pisngi ng anak, parang tinitiyak na totoo. Humarap si Elizabeth sa madla, mahina ang boses pero malinaw. Hindi ako patay, sabi niya. Ikinulong ako sa isang lihim na pasilidad sa utos ni Santos Sanchez. Idineklara akong wala sa katinuan, inalisan ng karapatan. Ipinaghiwalay sa anak ko sa loob ng 20 taon. Bumigat ang katahimikan, mas mabigat kaysa dati. Lumapit si Alejandro, hawak ang mga orihinal na file. Narito ang ebidensya, anunsyo niya, at ako, si Alejandro Sanchez, kinukumpirma, ang ama ko ay gumawa ng iligal na gawain, lumabag sa karapatang pantao, lumabag sa etika. Huminga siya ng malalim. Mula ngayon, nagbitiw ako sa Sanchez Global. Hindi ko na irerepresenta ang kumpanyang ito. Sumugod si Santos sa kanya. Basag ang boses sa galit. Naglalakas loob kang, pero matatag ang tingin ni Alejandro. Hindi na ako ang sunod-sunod mong anak, sabi niya. Ako na ang magwawakas sa dinastiyang itinayo sa sakit ng iba. Tahimik na nakatayo si Elise sa gilid ng entablado, nakatutok ang phone camera. Umabot na sa 300,000 ang viewers ng livestream. At patuloy pa. Mahina niyang bulong, sapat lang marinig niya. Congratulations Santos, tapos na ang palabas.
Lumapit si Teresa, matatag ang boses, matibay ang paninindigan, bumibilis ang countdown. Sa entablado, umaalingaw-ngaw ang boses ng MC, makinis, ingrande, binabati ang madla, pinupuri si Santos Sanchez at ang kanyang 3 henerasyon ng dedikasyon sa pagtatayo ng mga komunidad. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa likod niya, nagpakita ang higanting LED screen ng makikintab na imahe. Mga skyscraper, luxury resorts, daycare center. At pagkatapos, lumitaw ang mga matapang na salita parang hamon. Isang bagong simula para sa Aurora kung saan isinusulat muli ang kasaysayan sa pamamagitan ng pananaw. Isinusulat muli, kumuyom ang kamao ni Teresa. Hindi nila isinusulat muli, binubura nila. Sa likod ng entablado, dumating si Alejandro. Walang suit, walang kurbata. Isang simpleng gray na shirt, bahagyang gusot, maitim na pantalon. Nakita niya si Teresa. Handa ka na? Tanong niya, mababa ngunit matatag ang boses. Tumango si Teresa. Ngayon, walang mawawala ulit. Tumango si Alejandro. Nag-iba na ang kanyang tingin. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. Tanging ang mukha ng isang lalaking handa ng putulin ang mga tanikala ng kasinungalingan ng kanyang ama. Sa labas, nagkislapan ng mga kamera sa red carpet na parang kidlat. Sumisiksik ang mga reporter, sumisigaw ng tanong, nakatutok ang lente kay Alejandro at Elise, ang power couple ng oras. Ang kinabukasan ng susunod na dakilang pamana ng Amerika. Pero nang lumabas si Alejandro, hindi kasama si Elise, kundi katabi ng isang black na babae na may suot na maalikabok na gray na coat, gasgas ang boots at matatag ang tingin, huminto ang lahat. Naputol ang mga kamera sa gitna ng pag-click. May kumilala, si Teresa Navarro, may-ari ng talyer na minsang lumabas sa lokal na balita dahil sa youth mechanic program niya. Pero hindi siya narito para magturo. Narito siya para gibain ang isang imperyo. Sa itaas ng entablado, lumitaw si Santos Sanchez. Perpektong bihis sa navy suit, dark purple na kurbata, puting bulaklak sa lapel. Lumakad siya na parang hari, itaas ang kamay sa sanay na galaw, nakangiti. Pero nang makita niya si Alejandro, bumagsak ang ngiti. Nagbago ang tingin niya mula kalituhan sa hinala hanggang galit. Sino yan? Tanong ni Santos, mababa ngunit matalim. Nanatili si Alejandro. Ang taong mas kilala ang lupang ito kaysa kanino man. Nagkalat ang katahimikan sa ilalim ng masayang musika. Naglingunan ang mga reporter, amo ang mas malaki kaysa sa ribbon cutting. Umiikot ang mga kamera, nabitin ang mga tanong. Nangitid ang ngiti ni Santos. Pumasok kayo sa opisina, utos niya. Sa opisina sa backstage, malamig ang hangin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa titig ni Santos. Nakatayo siya sa likod ng mesa, parehong kamay, nakadiin sa kahoy, balikat tuwid, parang lalaking naghihintay sa hatol. Anong gusto mo? Diretsong tanong niya, walang pagpapanggap. Gusto ko ang nanay ko, sagot ni Teresa. Patay na siya, sagot ni Santos, tuwid, parang script. Aksidente, 15 taon na, may death certificate. Hinugot ni Teresa ang isang plastic sealed na sulat mula sa jacket at marahang inilapag sa mesa. Tugma ang sulat kamay sa hospital records mula Aurora Medical, 2005. Mahinang sabi niya, hindi siya namatay, pinilit siyang maglaho. Tiningnan ni Santos ang sulat na parang mantsa sa mamahaling suit niya. Hindi mo naiintindihan ang larong to, Miss Navarro, malamig niyang sabi. Akala mo ba kaya ng emosyon talunin ng korporasyon? Hindi ko kailangan ng emosyon. Inilapag ni Teresa ang isang maliit na USB drive sa mesa. May ebidensya ako. Nagnit-ngit ang panga ni Santos, umismid. Magkano? Mahina niyang bulong. Hindi ako narito para sa pera, narito ako para sa nanay ko. Tumawa si Santos, madilim, walang saya.
Akala mo buhay pa siya matapos ang lahat ng taon? Akala mo ikinulong ko siya sa basement? Tumalim ang tingin ni Teresa. Hindi! Alam kong nasa isa sa mga medical center ng foundation mo siya. Nakalista bilang psychiatric care, pero hindi yun ospital, kulungan yun. Sa unang pagkakataon, kumurap si Santos. Nakita iyon ni Teresa. Tumama siya. Dahan-dahang umupo si Santos. Hinugot ang checkbook. Binuksan ang gold pen. 10 milyon, sabi niya. Pumirma ka ng NDA, isama mo anak mo, umalis ka sa Aurora, hindi ka na namin guguluhin. Tumayo si Teresa. Hindi ko kailangan ng kapayapaang binili ng katahimikan. Itinaas niya ang ulo. Kailangan ko ng hustisya dahil hustisya lang ang magdadala ng kapayapaan. Lumakad siya palayo. Bago lumabas, hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa. Itinaas ang screen. Pinakita kay Santos. Recording in progress. Napatayo si Santos na mutla. Ikaw, lahat ng sinabi mo, putol ni Teresa, mahina ngunit matalas, na itala na at ilalabas ko sa tamang oras. Ang anak ko, nagsimula si Santos, hindi na siya ang mabait mong anak, sabi ni Teresa. Pinili na niya ang panig niya, makikita mo, ilang minuto na lang. Sa entablado, sumiklab ang spotlight. Lumapit si Alejandro kay Teresa. Handa ka? Mahina niyang tanong. Tumingin si Teresa sa entablado. Ngayon malalaman niya, mahina niyang bulong. Hindi niya kayang patahimikin ang isang babae gamit ang pirma at banta. At nang tumayo si Santos sa entablado, bago pa siya makapagsalita, nag-echo ang sarili niyang boses mula sa loudspeakers. Hindi mula sa kanyang bibig, mula sa recording. Akala mo ba kaya ng emosyon talunin ng korporasyon? Magkano para mapatahimik ka? Ako ang nagdedesisyon kung sino ang ikukulong. Umalingaw-ngaw ang mga salita, malamig, hindi mapasinungalingan. Nabigla ang buong auditorium, walang camera flashes, walang reporter na sumisigaw, tanging mabigat na katahimikan. At sa gitna ng katahimikan tumayo si Teresa, nakatingin kay Santos. Ang sabi ng nanay ko, panimula niya, matatag ang boses. May mga kasinungalingang napakalaki, papatay ang tao para protektahan. Pero darating ang araw, mababasag ang kasinungalingang yan sa bigat ng katotohanan. Tumitig siya kay Santos na maputla, parang multo, hungkag, walang laman. Ngayon ang araw na yon, akala mo kaya mong burahin ang isang pangalan, dagdag niya. Pero nakalimutan mo, ang mga katulad ko, hindi naglalaho. Naghihintay kami. Naghihintay hanggang dumating ang tamang oras para bawiin ang bawat pulgada ng lupa, bawat alaala, bawat taong ibinaon mo ng buhay sa ilalim ng batas mo. At sa ilalim ng spotlight, sa gitna ng gumuguhong imperyo, live sa buong mundo, nagwakas ang pamamayani. Namuti ang balat ni Santos nang lamunin siya ng takot. Ang mga mata niya nagmamadaling naghahanap ng daan palabas. Pero sa loob ng Aurora Field, wala ng daan palabas. Isang senior officer, tila nasa edad 50, kalma at matatag na lumakad papunta sa platform. Hinugot niya ang isang warrant mula sa kanyang jacket at matibay na nagsalita sa mikropono. Santos James Sanchez, ikaw ay inaaresto para sa mga sumusunod na krimen, pamemeke ng legal na dokumento, blackmail, illegal na pagkulong, federal money laundering, at pagtatago ng pagkakakilanlan at adoption records. May karapatan kang manahimik. Sa likod niya nakatayo sina Alejandro, Teresa, Elizabeth at Elise, tahimik na pinapanood ang sandaling hinding-hindi nila malilimutan. Ang lalaking minsang nagkontrol ng batas, ng media at ng kinabukasan ng napakaraming tao. Ngayoy nakaposas, hinahatulan ng sambayanan. Tahimik si Santos pero wala ng autoridad sa kanyang mga mata. Isang hungkag na multo na lang. Nagunahan ang mga reporter, kumislap ang TV cameras, nag-broadcast bawat segundo. Ang livestream ni Elise umabot sa 3.2 milyon na manunood, tumataas sa trending list sa loob ng isang oras. Sa loob ng 2 araw, sumabog ang bansa. Mga major newspaper,
The New York Times, The Washington Post, CNN, pati na mga maliliit na lokal na pahayagan, naglathala ng mga headline, Sanchez Empire na bunyag, illegal imprisonment na ungkat, land seizure scandal, at higit sa lahat ang pagbangon ng pamilyang Navarro. Isang biktima ang naging susi upang mailabas ang katotohanan sa liwanag. Si Alejandro Navarro, dating nakulong sa pangalang Sanchez kahit hindi niya kadugo, buong tapang na nagsabi, hindi ko na dadalhin ang pangalan ng isang panlilinlang. Sa isang press conference 3 araw matapos ang pag-aresto, opisyal na inihayag ni Alejandro ang pagbitiw niya sa pangalang Sanchez at pagbabalik sa tunay niyang pangalan, Alejandro Navarro. Itaas niya ang mga notarized documents at orihinal na records mula Open Heart Orphanage, pinatutunayang naibalik na ang kanyang nakaw na pagkakakilanlan. Nakatayo katabi sina Teresa at Elizabeth, hinarap niya ang dagat ng mga mamamahayag. Ang tatay ko hindi si Santos Sanchez, sabi niya. Ang pamilya ko hindi itinayo sa kapangyarihan, kundi sa sakit, pakikipaglaban at katotohanan. Mula ngayon, tatayo ako bilang Alejandro Navarro at narito ako para sabihin, ang katotohanan palaging nakakahanap ng daan pabalik. Isinara ang Aurora Rising Project. Umatras ang lahat ng investors sa loob ng 72 oras. Naglunsad ang National Investment Oversight Committee ng Federal Probe sa mga satellite companies ng Sanchez Global. Nagpasa ang estado ng Texas ng emergency law para muling suriin ang lahat ng forced land deals sa nakalipas na 20 taon, lalo na ang may pirma ni Santos Sanchez. At ang lupa ng Navarro, 6 na linggo ang lumipas, pinirmahan nina Alejandro at Teresa ang paglipat ng lupa upang maging isang protected community space na pinangalanang Elizabeth's Haven. Naging santuwaryo ito, nagpoprotekta sa underground water at nagbibigay pugay sa kasaysayan ng isang nakalimutang komunidad. Sa mismong lupa kung saan nagtangkang bumangon ng isang imperyo, itinatag nila ang isang libreng trade school, Navarro Institute for Youth Futures, nag-aalok ng oportunidad para sa mga taong may kulay, imigrante at mga ulilang nakaligtaan ng sistema. Bagaman matanda na, itinanghal si Luther Navarro bilang honorary principal, naggagabay sa mga training program sa mechanics, machinery at engineering para sa susunod na henerasyon. Samantala, si Elizabeth Navarro matapos ang 20 taon na pagkakakulong sa isang hindi makatarungang sistema, naibalik ang legal status. Ipinahayag ng Federal Court na peke ang death certificate na pinirmahan ni Santos at ang kanyang pagkakakulong sa medical facility ng 2 dekada ay isang malubhang paglabag sa karapatang pantao. Sa seremonyang ipinagdiriwang ang pagbabalik ng lupa, nagbigay ng talumpati si Elizabeth. Peke ang kamatayan na ginawa nila sa akin, pero hindi nila nabura ang alaala ko. Hindi nila naibaon ang pagmamahal ng isang inang patuloy na naghahanap sa anak. Tumahimik ang buong tao sa preservation site at pagkatapos sumabog sa palakpakan. Si Santos Sanchez, matapos ang unang hearing sa korte, hinawakan ng walang piyansa. Pinalawak ng FBI ang investigasyon sa kanyang operasyon sa New York, Chicago at Miami. Natuklasan ang manipulasyon niya sa urban projects sa iba't ibang lungsod. Nabunyag ang kanyang secret financial networks, illegal adoption schemes at tinatawag na charitable medical centers na nagtatago pala ng human rights abuses. Humarap si Santos sa mahigit 23 federal charges at nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Si Teresa Navarro, minsang tahimik na single mother, naging makapangyarihang simbolo ng hustisya. Pinasama siya sa cover ng Time magazine para sa year-end issue. May headline na, "Ang babaeng nagpabagsak ng isang imperyo."
Nang tanungin sa isang panayam, simple ang kanyang sagot. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Gusto ko lang lumaki ang anak ko sa mundong walang sino mang kayang burahin ng isang pirma. 6 na buwan ang lumipas mula noong gabing lumiwanag ang liwanag ng hustisya sa entabladong minsang pinaghaharian ng kapangyarihan. Sa Navarro Auto Works, wala na ang nababakbak na pintura, hindi na umuungol ang lumang makina. Ang amoy ng langis at alikabok, minsang marka ng nakaraan na palitan ng pag-asa. Ang maliit na talyer, minsang nasa gilid ng Aurora, nagbagong anyo bilang masiglang technical training center. May bagong makina, apprenticeship workshop, community space, at malaking karatula na may nakasulat, Navarro Auto Works. Sa ilalim nito, we fix cars and we fix lives. Nakatayo si Teresa Navarro sa gitna ng lahat, nakataas ang ulo, nakapusod ang kulot na buhok, suot ang work jacket na may logo ng Navarro Foundation. Sa mesa sa tabi niya isang toolbox, nakapaligid ang grupo ng kababaihan, mga single mother, natututo kung paano buwagin ang carburetor ng isang lumang Honda. Nagtuturo si Teresa ng malinaw, walang paligoy, pero puno ng lakas. Ang pagiging mekaniko hindi tungkol sa lakas ng braso, sabi niya. Tungkol yan sa pasensya, matatag na kamay at tutok na isip, parang pagiging ina. Tahimik na ngumiti ang ilang babae. Isang batang buntis ang mahina nagtanong, Miss Teresa, wala pang nagturo sa akin ng mabuti. Lumuhod si Teresa sa tabi niya, inayos ang gloves sa kamay ng bata at mahina, malumanay na sumagot, Dati ako rin ganyan, pero may nagbigay sa akin ng ikalawang pagkakataon. Ngayon, iyon na yun. Sa likod ng talyer kung saan dati nakatayo ang lumang storage building, naroon na ngayon ang punong tanggapan ng Navarro Foundation, isang non-profit na itinatag ni Alejandro Navarro. Naglakad si Alejandro papasok, may dalang mga folder na puno ng plano para sa bagong kanlungan ng mga bata na malapit ng buksan sa labas ng Houston. Naka-roll up ang mga manggas ng kanyang polo, nakabukas ang unang butones ng kwelyo at magulo ng bahagya ang kanyang buhok. Hindi na siya si Alejandro Sanchez, ang makapangyarihang CEO na dating namumuno mula sa mga skyscraper. Iniwan niya ang kasikatan na itinayo sa kasinungalingan, piniling muling buuin ang kanyang buhay mula sa pinakaugat, gamit ang tunay na pangalan at isang tapat na puso. Lumapit ang isang empleyado sa kanya. Alejandro, nagpadala ang Open Heart Organization ng listahan ng 12 ulila na gustong sumali sa vocational training sa susunod na buwan. Tumango si Alejandro. Magaling, siguraduhin mong lahat sila makakakuha ng libreng sakay papunta at pauwi. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang isang batang babae na nakaluhod sa simento, masayang nagguguhit gamit ang colored chalk. Si Romina iyon, anak ni Teresa, ngayon ay pamangkin na niya. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na pinagsasama-sama ang lahat, si Elizabeth Navarro. Puti na halos ang kanyang buhok, ngunit mas maliwanag ang kislap ng kanyang mga mata. May dala siyang tray ng lemonade palabas, inilapag sa kahoy na mesa sa porch, at marahang umupo sa lumang wicker chair na ginawa ni Luther noon. Ang mga linya sa kanyang mukha, dati kwento ng lungkot, ngayoy tila habi ng lahat ng hirap na kanyang nalampasan. Lumabas si Teresa, pinupunasan ng mga kamay sa tuwalya, bahagyang nakangiti. Ma'am, magpahinga ka na, hayaan mong ako na ang bahala. Ngunit ngumiti lang si Elizabeth, iniabot ang isang baso ng tubig kay Teresa at isa pa kay Alejandro nang sumama ito sa kanila. Tatlo silang magkatabing naupo, pinapanood ang masiglang paligid, ang abalang talyer, ang mga batang nagtatawanan sa porch, at ang mga halamang unti-unting bumabalik sa lupang dating nila mukos ng construction machines. Nahulog ang tingin ni Elizabeth sa sapphire ring na kumikislap sa daliri ni Teresa. Ang nag-iisang bagay na hindi kailanman nawala. Sa gitna ng 2 dekada ng pagtataksil
at kontrol. Mahinang bulong ni Elizabeth, ang singsing na yan, siya ang nagdikit sa tin kahit walang ibang nakakaalam. Dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang bato, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ipinatong ni Alejandro ang kamay niya sa mesa, may bahagyang ngiti. Akala ko dati wala akong pinagmulan, sabi niya, pero natutunan ko, hindi apelido o mana o reputasyon ang nagbubuklod sa atin, alaala ang hindi nabubura. Tumigil siya. Ito ang mga pangakong hindi natupad pero hindi rin nakalimutan. Tumango si Elizabeth, nanginginig ang tinig. Minsan ang katotohanan hindi lang nagpapalaya, binubuhay muli, binubuo muli ang pamilya. Ginigiba ang imperyo para may tumayong totoo mula sa mga guho. Tahimik silang nagmasid, pinakikinggan ang tawanan ng mga bata at ang tuloy-tuloy na ugong ng mga gamit, isang kantang nagpapagaling at muling bumubuo. Hindi na kailangan ng salita, lahat ay naunawaan na. Kinahapunan, habang bumababa ang ginintuang liwanag sa bagong pinturang pader ng talyer, tumakbo si Romina at niyakap si Alejandro. Uncle Alejandro, ikwento mo ulit yung woodcarver story. Lumuhod si Alejandro, niyakap siya pabalik. Sa susunod, mahal ko, mahina niyang sagot, may isa pa akong liham na kailangang isulat. Para kanino? Tanong ni Romina, puno ng kuryosidad. Tumingin si Alejandro sa bintana ng opisina kung saan nakadikit ang mga black and white na larawan, mga mukha ng batang na traffic, nawala ang mga record, nabura ang pangalan. Mahinang sagot niya, para sa isang batang wala pang sino mang kumakalinga. Para pagdating ng araw, paglaki niya, alam niyang may isang taong nag-alala at nag-alala pa rin. At sa araw na yon, tila nilinis ng langit ang aurora mula sa mahabang dilim. Kumikinang ang liwanag ng araw sa baso ng lemonade sa mesa, nagbibigay ng banayad na liwanag sa sapphire ring sa kamay ni Teresa. At sa pinagsamang tawa ng tatlong tao, isang inang minsang itinuring na patay, isang anak na minsang iniwan, at isang anak na minsang naniwalang wala siyang tahanan, isang pamilya ang muling isinilang mula sa abo. At ang singsing ay nanatiling nagniningning, hindi na isang sumpa, kundi isang pangako, isang walang putol na bilog, patunay na kahit matagal, palaging nakakabalik ang katotohanan.